Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Teo Moreno tungkol kay Congressman Kiko Barsaga. Ako nabigla ako kahapon o kagabi na nung malaman ko yung pahayag nitong bagitong congressman. First time ko siyang makam across, marinig yung pangalan niya. Grabe yung hamon niya. Tinatawagan niya na dapat humarap sa investigasyon si Speaker Martin Romualdez. Siya lang ang nakagawa niyan. Ito ang illustration ko, parang siya si David at si Goliath, si Speaker Romualdez. It's a modern day David-Goliath battle sa Kongreso. Ito, si Teo Moreno, ganun din ang niya. Sabi niya, I honestly don't know Congressman Kiko Barsaga. I swear. Ako rin. Ngayon ko lang nakilala ang kongresista ito. This is the first time I've heard his name and even seen his face. Napakabata eh. But today, kahapon niya nga po ito. But today he made headlines not for shallow publicity like what the Kakampings are doing with Vico Sotto, but because he had the courage to stand up to the untouchable Speaker Martin Romualdez. Sabi ko sa inyo, si Goliath, nung hinahamon niyang mga Israelites, not one among Saul and his soldiers dared to face Goliath. Wala talaga. So, ganyan din si Speaker Martin Romualdez. Talagang untouchable. The facts speak for themselves. The trail is clear. Almost everyone linked to the anomalous flood control projects born out of unprogrammed funds and budget insertions points to Martin Romualdez and Saldico as the contractors, government suppliers, and businessmen who dealt with this administration. They'll all tell you the same thing the Diskaya couple has been saying all along. These truths rarely reach mainstream media because they no longer report what's good for the country, only what's good for the interests of their networks. Only fools would think Martin Romualdez and Saldico didn't deserve accountability. They are the real masterminds. Last year pa lang, sinabi na ni VP Sara Duterte na ang budget ng Pilipinas ay hawak lamang ng 2 tao. At that time, she was mocked and called names, only to find out she is right. Okay? So, lalo akong humahanga kay VP Sara. Tama yung ginawa niya, nag-resign na siya last year. Nakita niya na yung kalakaran sa budget. Wala siyang magagawa sa DepEd dahil kinokontrol ng 2 tao. Di umalis siya. Right decision. That's why I'm glad that someone from a small district in Cavite, someone considered small, parang David. Ano lang siya? Shepherd boy. Very small. Was brave enough to face these giants. I don't care if Barsaga is a Kakamping or not. He is better than the so-called pro-Duterte kuno, but so silent now. What matters is his stand. The very first person who should be investigated is Martin Romualdez. Very clear yung salita niya eh. Dapat ang maunang maimbestigahan si Martin Romualdez. Ganon siya ka straightforward. Saan ba nanggagaling ang tapang ng batang congressman ito? Kapuri-puri, kahanga-hanga. I am not siding with the contractors, but I believe they are also victims of the systemic corruption that Romualdez and co have orchestrated. I remember a friend, tignan nyo to ang kwento, kay may kwento rin ako. I remember a friend whose family was planning to build a hospital. They were so stressed because the so-called SOPs now go as high as 25%. And I clearly remember the names she mentioned, exactly where and to whom that money was supposed to go. Hindi niya pinangalanan. Itong kwento ni Teo na
25%, dapat ito mapunta sa ganito. Hindi niya pinangalanan. Ako rin, nakarinig ng kwentong ganyan. 20% cash. Bago matuloy yung proyekto, ibigay mo sa taong ito. Halos parehas kami nitong kwento ni ano. So, sabi ni Congressman Barsaga sa statement niya na I know something. Yung detalye, yung posibleng involvement ng speaker. I know it, but hindi ko i-detalye, sabi niya. Kaya ganun na lang siya katapang na i-call out na dapat humarap sa investigasyon si Speaker Romualdez. So, may pag-asa pa ang bayan natin. Dapat lang magsalita. Evil triumph when good men do nothing. And right now, this good congressman is doing something for the good of the country. Mabuhay ka, Congressman Kiko Barsaga. Basa tayo sa mga people who reacted. Ilan bang ano? Yeah, 8,000 nag-like, 3,700 ang nag-love. So, pabor sila kay Teo Moreno, pabor sila kay Congressman Kiko Barsaga. Okay, so, CY Journey. Si Biko, pinapabongo nila si BP for VP or President post. Lira Geroselia. I'd rather live in a province with no visible projects than be led by a congressman who surrenders his integrity and courage just to align with corrupt officials. Salute to Congressman Kiko for choosing not to compromise. Okay. Fernandez Joseph, Congressman Professor PD, yung tatay niya, would be so proud. Okay. Yan, Marina Sionosia Dimola. He is David fighting a Goliath, and remember, as in the Bible, David won. Yes. Mananalo po ang David. Yan, small lang si Congressman Barsaga. Bagito nga eh. Yan lang yung mga nabasa kong post. Mahal daw siya sa kanyang distrito, pati yung tatay niya. Maganda daw ang kanilang palakad. Kaya tuloy po ang laban, David versus Goliath. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Ano ko sa saging lakatan ni Manoy Sidrino nga namunga na. So muna ni ang iyang saging lakatan nga namunga na iyang pagapotoson para nga sinaw ug maayo ang iyang bunga. So pila na Manoy kasipi gani Manoy? Siyam. Siyam. Oh, siyam. So daghan gyud ang iyang bunga kay siyam man gyud ka sipi. Oh, gisandayan nang gyud kay taas kayong saging ang lakatan kay tambok man gud. Salamat kayo sa Ginoo kay inuno ng akong saging. Dako kaya salamat sa ako. Kay naman salamat sa nagsuporta nga padayon among pagpananom. Salamat kayo sa nagsuporta. Padayong ang atong pagpananom, so salamat gid kay sa Ginoo nga namunga na among saging lakatan ug karon na nasad ko sa saging lakatan ni Manoy Iking. So siyam gyapon ni siya ka sipi. So daghang gyud ang mga bunga sa among saging lakatan. So muna ni ang iyang unang tanom. Ang tanom ni Manoy Iking saging lakatan 180 ni siya. So daghan na gyud sunod-sunod na gyud ang pagpamunga sa among lakatan. Karon mo upod ni ang saging lakatan ni Manoy Boy nga namunga nagihap. So pito ni siya ka sipi ug iyaha. So sunod-sunod dagid ang pagpamunga sa among lakatang gyud. Ang among lakatan namunga na. Salamat gyud sa Ginoo.
Salamat sa nagsuporta. Salamat po. Karon mo pod ni ang among saging lakatan nga namunga na. So salamat kay sa Ginoo sa suporta.